Yung mga ninuno namin, dito lang po sila nakatira dyan actually sa baba. And then, may mga mountain spirits. Mountain spirits po. Ano pong ino-offer naman ng Goat Cliff para sa mga turista kagaya namin? Meron po tayong rock activities gaya po ng Via Ferrata, viewing, and then rappelling. Sa totoong buhay daw, masungit ka. Sino sabi niyan? Saka ano daw, lumaki na raw ulo mo. So ayun, interviewin natin si Far tungkol dun sa buhay-buhay niya. Sino ba si J4 sa totoong buhay, di ba? Okay, good morning guys! Nandito tayo ngayon sa Arko ng Benguet. Today magkakamp tayo, kasama natin si Far J4 at ang kanyang misis na si Mars Rose. At magkakamp tayo sa Goat Cliff, dun sa Atok, Benguet. Doon lang yun sa baba ng Mount Olis. Ang dalang sasakyan ni Far J4 ay ang kanyang Montero Sport. Bagong-bagong luma. Kasi kabibili na yung second hand. Tapos ang gamit naman natin ang ating camper van. Kasama natin ang ating pasyo. Si Darling, ready na. Let's go! Let's do this once again! So matagal-tagal hindi nakapag-Cordillera si Far J4 kaya miss na niya ngayon ang Cordillera. So tayo kagagaling lang naman natin ng Madaymen, Bacon at Kibungan. Tara, samahan niyo ulit kami today. Wala akong masabi. Ayun, guys, samahan niyo ulit kami. Samahan niyo kami ulit ngayon today. Okay! Let's do this! Sabay dyan ulit. Sabay 8-8 eh. Hello! Hi ka! Hi ka muna, ma'am. Hi ka muna. Hi! Hello. So ayun guys, huminto muna tayo dito sa Atok Arabica. Kasama pa rin natin si Darling Apple, si Mars Rose, at ang idol nating si Par J4. Ayun, no? Tignan nyo naman, ito yung mga behind the scene ni Par J4 kung paano siya mag-shoot. Ayan, no? Sakto lang. Tapos, yung aperture niya, medyo okay lang. Maganda yung bokeh. So ayan, ganito si Par J4 kapag nag-vlog. Ayan. Oh, ayan, tingnan nyo Tingnan nyo, ayan. Ito si J4 sa totoong buhay. Atras ka pa, Par. Atras ka pa. Par, atras pa. Una, rule of thumb. Rule of thumb. Okay, tapos na tayo magkape dito sa Atok Arabica. Nagising ka ba, Darling, sa kape mo? Sarap talaga ng kape dito. Gising na gising. Mm-hmm. Boom! Binabalik-balik ang kape sa Oo, ato. masarap yung kape nila. So, tara, diretso na tayo sa ating destination. Guys, nandito na tayo sa may kanto ng papunta ng Goat Cliff at ng Mount Olis. Napakaganda ng view. Ang ganda ng sikat ng araw. Malamig dito at maganda ang mga tanim ngayon. So, ayan. Stop muna tayo dito para magmerienda. Lunch time na eh. Nagluto si Darling ng kanin. Ayan. Sasayang na siya. For the meantime, kain muna tayo ng noodles. Pamatid gutom lang.
Yay! Minsan-minsan lang yan, guys. Minsan-minsan lang to. Mga once a week. Ayun sila, Par J4. Doon sila nag-park. So, tara, kain muna tayo guys. Ang ganda ng view. Ito oh, sobrang solid ng view habang kumakain tayo dito ng merienda. Time check natin, 12:30 ng tanghali. Lamig ka. Ah, lamig. Tanggal ka pa ng jacket ha. Kain na. Noodles na tayo. Meron din ako, par. Yes, Par. Where is the love? Ah, ito. Meron tayo noodles. Salamat, par. Kay Mars, oh. Ayun, oh. Huli ka! Init to. Nagsaing na siya. Nagkain na ako eh. Oh, mabilis ah. Sa loob ng van. Saan kayo pumunta, sir? Olis? Kain muna kayo. Transient, dito sa Buda, maganda. Kilala niyo na si J4, oh. Mamaya, aalamin natin ang totoong buhay niya. Guys, ang tagal ko nang hina. Ang tagal ko nasa patag. Ngayon, na-recharge na ulit tayo. Ako sa dugo lang sa kalam. Sandugo? Sobrang tibay, di nasisira. Di siguro. Kuha kang gunting doon, darling. Kunin mo yung kutsilyo ko doon. Pag nasuot na par yung ganyan na kyawdan, may food favorite mo na yon. Yung kyawdan na running. Yung Kyawdan Ano sa kasi, isa? ano yan, Chinese version ng Nice. Jordan. Oo. Kyawdan. Saan kayo sa Malabon, sir? Taga doon si di ba? Flores? Flores pala sila, Asa Flores. Flores. Tignan nyo naman ang view, guys. Tapos nakasabay natin sila, ma'am. Ay, pangalan nyo, ma'am? Giselle po. Si ma'am Giselle at si sir Yeah. Biel? Yen. Bien. Sir Bien from Malabon City. Yan. Mag-ano din sila dito. Mag-stay din sila sa magandang lugar ng Atok, Benguet. Yes. Yan, no? Diretso na tayo ngayon ng Goat Cliff Adventure and Camping. Ito rin yung way papunta ng Mount Olis, pero may kanto na maghihiwalay para doon sa Goat Cliff. Grabe oh, grabe ang ulap. Grabe ang fog. Tapos kaliwa tayo dito. Yung Mount Olis ay kanan, Goat Cliff naman ay dito sa kaliwa. Yan. Ang kalsada pala dito papunta sa Goat Cliff ay isahan lang, one way. At saktong-sakto lang yung sasakyan natin, guys. Pag may nakasalubong tayo, atras lang talaga. Hanap ng maluwag. Tapos bigayan. Yan, katulad yan, merong spot. Nasa dulo siyang part ng Olis sa kabilang side. Ang tanong, bakit tinawag na Goat Cliff? Tanong natin mamaya doon sa may-ari. Yan yata Olis. Ayun, yung kabila na yun guys, yung Olis. Ayun oo, ayun yung kasi yung sa entrada. Ang temperature natin ngayon ay 18 degrees Celsius. 1:36 ng tanghali. Wow, grabe no. Lamig na agad. Iba talaga dito sa Atok ang lamig din. Tingnan mo yung fog. Grabe guys, oh. Sinalubong na agad tayo, nagpakitang gilas agad, oh. Parang papuntang langit, guys. Oh, tingnan nyo. Papunta ng langit. Ay, ang ganda dun, oh. Uy, ganda ng bato na yun, oh. Rock formation na Uy, yun. ganda nun, ha. Yun yung natatanaw yata natin huwag nasa Mount Olis tayo, yung bato na yan. Asan na si ate? Hindi ko na makita si ate. Asan na? Pag naman. Ito. Hawakan ko. Hawakan mo na, par. Ayun na si San Pedro, par. So, paano po ba? Kayo po kung ano saan yung space ninyo. Kung saan po? May parating pa rin po. Isa, car camp. Isa na lang po siya. Oh, dito na po kami sa sulok na po. Dito na lang tayo. Diyan na kayo. Opo. Ate, ano pong pangalan niya, ate? Julie po. Si Ma'am Julie. Ma'am Julie, unang tanong. Oh, ano Ano po, yun, sir? par? Para sa 1 million pesos, bakit po tinawag na Goat Cliff? Goat Cliff kasi noon po is yung mga ninuno namin, dito lang po sila nakatira dyan actually sa baba. And then, may mga mountain spirits. Mountain spirits po. Yes. Kaya ang ginawa, nag-alaga sila ng mga kambing. Ano po yung Dahil kina... sa kambing, naalis po yung mga mountain spirits. ganun po ang story niya. Kailan po ito nangyaring mga taon kung alam niyo lang? Early 90s. Pangalawang tanong, para sa 2 million pesos! Laban! 2 million pesos na! Laban pa! Mag-anak po ba kayo nila Sir Hector ng Mount Olis? Pangatlong tanong, para sa 3 million pesos! Ma'am, Pang 3 million. ano pong ino-offer naman ng Goat Cliff para sa mga turista kagaya namin? Meron po tayong rock activities, gaya po ng Via Ferrata, viewing, and then rappelling.
Subukan natin yan, par. No? Ikaw ba si mortal? Bakit ganito tono mo? Hindi, kasi ngayon, wala ka na makita eh. Baka Yeah. malaglag tayo sa bangin. Ano naman po yung pinakamalamig na naitala dito sa area nyo po? Mga 5 5 degrees. degrees. Oh, sa taas gano'n, 5. Oo, ganun din. Pero sabi ni Hector, minsan nag-zero daw dun. Ma'am, paano settle ng payment namin dito? Ay, oo nga. Magkano po ang rates naman natin? Muna tayo. Magre-register. First, magre-register po tayo doon. Tapos magkano po yung bayad pag nagka-camp dito? Car camping is 400 po yung car and then 150 per and head So, 400 plus dalawa kami, 300 equal 700 sa isang gabi. sa isang gabi. Pag tent pitching po, magkano po? 250 po, sir. Pinaka-paborito nating tanong, par. Ayan, par. Lagi naman 'to eh. Sa Kabayan, sa Bugyas, sa Atok, Benguet. Libre po ba ang kape dito sa Goat Cliff? Depende po. Ayun. Actually, kung pag-register tayo, magkakape muna. Ayun. Hey, let's go! Register na. Good afternoon po. Pag nakakakita ko ng ganito, feeling ko may wat-wat. Oo nga, no. Di ba? May what? Last Saturday, nagamit po kasi ng reunion, kaya inayos yung mga... Kaya may wat-wat. Oh, di ba? Kaya hindi natin naabutan Nakakain na. Sali si na Hector dito sa reunion na naganap. Ayun. Halika na, yung favorite part natin. Kape. Free? Coffee! So pagdating dito guys sa Goat Cliff Adventure and Camping, unang kailangan gawin ay mag-register sa kanila sa tourism logbook. Okay, ganito mag-vlog si J4 guys. So ayan, meron din sila mga damit dito na nakalagay, Save at 3 Climb Arak. Wow! So, ibig sabihin mo yung binabayad, ate? Behind the scene. Kita nyo? Ganyan mag-vlog si J4. If in case po na properly segregated, ibabalik din po yung 200 pesos. Pero pag hindi po siya naayos na na-segregate, sorry to tell po na hindi po ibabalik yung... So, ibig sabihin po, kunwari, iniwan po namin yung basura namin dito, ayaw na namin dalhin. Yung 200, hindi na namin makukuha. Yes po. Yun naman. Ibabalik po yung 200 kung dadalhin niyo po yung basura niyo. Pwede namang ganun. Dati po kayo announcer sa radyo. Ang ganda ng accent niya. Nang si Napaka-clear. Nang si Madela ay nahulog sa Goat Cliff. So guys, ito na yung pinakahihintay natin dito. Para matikman natin ang Goat Cliff Coffee. Kasi natikman na natin ang Mount Olis Coffee. So, sa lahat ng mga gustong pumunta dito sa Goat Cliff, welcome na welcome kayo dito. Napakaganda ng area, napakalamig, napakabait pa ni Ma'am Julie. Pero hindi ko alam kung sa lahat libre. Tayo lang pala yung Baka mga mag-expect sila, Baka mag-expect sila. Pinilit lang natin si ate. Pinilit lang natin. Kayo pinilit si ate. So, kailangan magaling lang kayo mambola para meron kayong libreng kape. Cheers, par. Cheers, par. Din, sakita sa'yo. 1, 2, 3. Meh! Ay, sige po. Tayo nasa heaven. Sige, sir. Nice meeting you po. Shout out nga pala sa Black Armor. Wait lang. Shout out nga pala sa container. Heavy duty 30 liters. Shout out sa Black Armor. Ay, teka lang, meron pa. Shout out ulit sa container. Magkakamagkano ka na. Meron ka ba nito? Meron ka nito? Maro. Ah! Eh! Nakasetup na tayo ng ating mga tent, mesa, at nakaluto na rin si Darling ng lunch namin. Time check, 3 o'clock na pala, hindi pa kami nag-lunch. So nakaluto na siya ng kanin sa longganisa at nagtimpla na rin ng kape. Sila FRJ Ford nakapag-setup na ng tent dito sa ating gilid. Ayan, dito. Tapos tayo naman ay nakapag-setup na ng ating awning. Dito naman tayo matutulog ulit sa ating camper van mamayang gabi. At mamaya, i-interviewin natin si Par J4 tungkol sa buhay niya bago siya maging J4. Sino ba si J4? So, abangan nyo mamaya. Habang nagka-camp tayo dito, pag-usapan natin yan. Hey, longganisa. Ano ba to? Vegan? Bulacan yan, Par. Bulacan longganisa. Par! Yes, par. Sa totoong buhay daw, masungit ka. Sino sabi niyan? Suntukin ko yan eh. Hindi totoo yan. Hindi, joke lang.
Saka ano daw, lumaki na raw yung ulo mo. May hydrocephalus ka na daw kasi. Hindi, nang pagpit na ako, par. Lumit na. Alam na? Mm. Saka ano, sobrang yaman mo na. Mayaman sa pananampalataya, par. Ayun. Mm. Par, marami kang na-inspire na mga riders, saka campers, vloggers, di ba? Ang dami na. Ako nga po pala, si John Michael Perez, also known as J4 na taga-Tarlac. Marami ka na-inspired na campers. Tulad niyan, marami tayong kasabayan dito na followers mo. Kailan ba nagsimula ang pagkahilig mo sa travel? Ganito kasi yan. Dati pa, so mga 20 years ago, yung motor pa lang natin noon, Wave. Mahilig na talaga tayong magmotor, mag-travel. Ayan, pero malalapit lang noon. Bataan lang kasi mababa lang sahod natin, nagwo-work lang tayo sa fast food, ganun. Installment pa yung motor. Hindi pa natin kayang mag-long ride. Nueva Ecija, feeling ko noon, hindi pa ako nakakapunta ng Nueva Ecija noon. Kasi feeling ko sobrang layo ng Nueva Ecija. Kasi pag nakikita ko yung mga OG na motovloggers, sina J-Mac, Paano ka nagsimula noon, par? 2020 yata yun. Tapos, nakita ko yung NMAX. Nasa Pampanga ako. Sabi ko, ang ganda ng NMAX. Bali siya yung pinakaunang scooter na malapad. Sabi ko, ang angas. Tapos yung mata niya, pag ganun. Nag-work na ako noon sa BPO, call Sena. Oh, call Yes, center! call Sena. Yan. Alam niyo mo, slang to eh. Yun, nasa call center ako noon. So, kaya ko na, afford ko nang maglabas ng motor. Since nasa call center ako, kapag free time, nakakapag-YouTube ako. So, nakikita ko na doon si Motodeck, si Boss Reed. So sila yung mga naging inspiration mo that time. Silang dalawa actually. Silang dalawa. Oo. So doon ba nagmula yung J4 Speed? Dahil kay Reed. JMP TV. Kaya lang wala pang, yung subscribers ko na wala pang 100 yata. 2021 ako nag-start. November 21, 2021. Memorize eh, no? So paano naman nag-start yung pag-YouTube mo nun? Dahil yan, kay yung nag-ML, si Doggy. Kasi ganito yan, nasa call center ako noon. Tapos, nagsara yung kabilang company. Sabi ko, naku, baka magsara din kami. Kailangan ko ng additional income. Eh, nakita ko si Doggy. Siya yung nag-ML. Bumibili ng sports car, malalaking bahay. Tapos, parang gusto kong subukan mag-vlog. Pero, hindi naman ako magaling mag-ML. Yung Mobile Legends, yung game. Since pinapanood ko si Motodeck at saka si Reed, sinubukan ko sa motor. Yung pinakaunang vlog ko, yung NMAX, as in kakalabas ng kasa. Since mahilig talaga ako sa adventure noon pa man, ni-river crossing ko kaagad. Ano yan ha? Kalabas ng kasa, hindi pa na-break-in. Siya yung taga-video ko kasi wala pa akong GoPro. Cellphone lang. Ginagamit ko pang pinang-edit nun, KineMaster. May ano pa, watermark pa. Tapos nagkakapampangan Tagalog pa ako sa Sa vlog. vlog. Oo. Yun, bundok talaga. Umakyat kami ng bundok. Yun yung Sitio Baag sa may Tarlac, Zambales. Yung Road. pinuntahan natin. Yung pinuntahan natin, yun. Tapos, sobrang nag-enjoy ako. So, in-upload ko sa YouTube. Nung pinanood ko yung sarili ko sa YouTube, nag-enjoy. Nakita ko, syempre, pag pinapanood mo kasi yung video mo, parang bumabalik yung feeling. So wala pang intention na dumami yung viewers mo, basta ina-upload mo lang yung mga memories mo. Wala sa isip ko na dadami yung subscribers ko, dadami yung views ko, na mamonetize ako, na magkakaroon ako na ito yung magiging main income ko ngayon. Napanood ko yung sarili ko sa YouTube, nag-enjoy ako. Cellphone pa lang gamit ko noon, nilalagay ko dito. So kailan naman naging J4? JMP TV, Tapos sumunod naging na. J4 Speed. So ikaw yung pinagsamang Motodeck saka Reed for Speed? Oo, kasi si Reed, mabilis, di ba? Tapos si Motodeck mahilig yun. Yung mga content ni Motodeck nun, puro travel. Pupunta siya ng Tinggalan, Aurora, Dinadjawan, gumagano, sumisigaw-sigaw siya. Yun ang naging inspiration mo that time. Oo. More on puro nature na yung mga binablog ko kasi mas nag-enjoy ako doon. Lalo na nung pumunta kami ng Daang Katutubo nito, tsaka Nueva Ecija. Nung nakikita ko yung bundok, talagang na-amaze ako. Sabi ko, parang hindi na relevant yung speed sa channel ko. Tinanggal ko na yung speed. Oo nga pala, si Unico. Yan. Si Unico yung nag-recommend sa akin na palitan ko yung pangalan ko. Tanggalin mo na yung speed, sabi niya. Isip ka na lang iba. Sinortcut ko na lang. Naging J4 na lang. Naging J4 na lang. So nakilala ka na ngayon sa J4. Oo, letter J tsaka number 4. Kaya naging J4 yun. Hindi masyadong pinag-isipan. So gusto naman namin din malaman na ano yung mga naging struggle mo bago ka nakilala as J4. Ay, grabe par. Ang pinakamahirap talaga sa pag-YouTube kasi ang maging consistent na mag-upload. Kaya lang ang problema nun, may trabaho tayo, nasa call center tayo nun. So yung pasok natin, panggabi tayo sa call center. Duty ko nun is 12 to 14 hours. Papasok ako ng 5 p.m., mag-out ako ng 5 a.m. Monday to Friday. Ang pinaka-chance ko lang na mag-vlog nun is Saturday, Sunday. Yun lang ang day off ko. Mag-e-edit pa ako. Yun ang pinakamahirap sa part ko nun. Kunwari, pupunta ako Cordillera. Ginagawa ko, papasok ako ng Friday ng 5 p.m. Pagka-out ko ng Sabado ng 5 a.m., rekta rides na. Ilocos Norte, mula office hanggang Pagudpud yun. Kinabukasan nun, diretso na naman. Tapos pagka-uwi nun, madaling araw na ng Monday. Kasi yung pasok ko, Monday pa ng 5 p.m. Ang masakit nun, matutulog ka lang ng ilang oras, gigising ka na naman ulit. Kailangan mo pa mag-edit. Alam naman natin, par, na medyo mahirap ang editing. Mahirap. So paano mo na-overcome that time yung mga ganong struggle? Pag nasa office ako nun, pag walang ginagawa, nagsisearch ako sa YouTube kung paano mag-edit. Tapos pinapanood
ko yung mga vloggers na foreigners. Tapos, mahilig din ako manood ng movies eh. Kaya natuto din ako mag-edit mga concept. Nagsama-sama yon sa mga pinapanood ko na movies. Dati pa, ganun na ako. Pag nanonood ako ng movie, ay, saan kaya nakalagay yung camera? Feeling ko yung gumagawa ako ng pelikula. So, yun ang pinakasikreto ng isang J4 kung bakit din siya naging successful. Dapat talaga, kung balak nyo maging vlogger or mag-YouTube, i-content nyo yung hilig nyo or yung gustong-gusto nyo. Tulad natin, kahit walang manood, kahit mababa yung views, okay lang kasi naging masaya tayo eh. Di ba? Nakapag-travel tayo, nagawa natin yung hilig natin na mag-edit. So, ano naman yung feeling o pakiramdam ng isang J4 ngayon na marami kang na-inspire? O kasi yung pag-travel parang therapy yan eh. Sobrang saya ng pakiramdam natin. Yung hindi maipaliwanag yung saya. So lahat ng problema mo, makakalimutan mo. Gusto ko yun. Yung nakakapag-inspire ako, nakakapag-influence ako na mag-travel sila. Hindi yung puro na lang problema. Siyempre, meron kasi mga times na siyempre sa dami ng problema mo, nadidepress ka, anxiety. Pero yung mga ganito, nakakatulong tayo na at least mabawasan yung anxiety nila, problema nila. Mas lalo kong na-appreciate yung Pilipinas. Napakaganda ng Yung Pilipinas. ganda ng Oo, Pilipinas. kulang lang talaga sa explore. Madami pang mga hidden gems na hindi pa na-explore. Way back, hindi ko talaga iisipin na magkakaroon ako ng sasakyan, ng bahay. Malayong-malayo yung estado ng buhay namin ngayon kaysa dati. Dati, gatas ng baby ko, swak lang. Inuutang pa namin sa tindahan. Oo. Tapos inuulam lang namin yung bangus. Ganon. Ay, yung Tagpipiso. chichirya. Oo. Yun lang. Tapos utangin pa namin. Ayaw pa nila magpautang dahil nga wala akong pambayad. Oh. So sobrang layo na ngayon. Malaki pa salamat natin sa mga sumusuporta sa atin, lalo mga viewers natin. Siyempre, kung wala yung mga yan, wala din tayo dito ngayon. Oo. Ano kasi tanong mo, Mars? Paano mo sila may inspire pagdating naman sa financial? May pera talaga sa YouTube. Umuwi kami sa bahay. Meron kasi kaming doon, tindahan dati. Yung tindahan namin, walang bintana, walang pinto. Doon kami natutulog. Wala din divider. Basta bare lang siya. Doon kami natutulog. Naglagay lang kami ng kortina para sa pinto. Wala pa rin siyang bintana. Ganun lang. Tapos habang natulog kami, dinadaan-daanan lang kami ng mga daga, ipis. Dahil sa pagbablog natin, nakabila na tayo ng bahay, nakabila na rin tayo ng sakyan, big bike, at saka lupa. Ano yung susi? Nakikita mong susi ng success mo ngayon? Ano lang, kailangan talaga, number 1 dyan, maging consistent. Habang umuusok-usok sa akin. Number 1, consistent. Kailangan ibigay nyo lahat ng 100% every day, all the time. 1% improvement lang every day na ginagawa nyo. Pag pinagsama-sama nyo yan, in 100 days, 100% improvement na yun. Hindi makukumpleto ang journey mo nang walang suporta ng asawa. Tama. Ngayon, ano naman ang masasabi mo sa mga suporta na ibinigay sa'yo ni Mrs.? Kailangan talaga yung suporta ng asawa natin. Ito, ni minsan, hindi ako pinagbawalan nito. Siya pa yung mismo nagpupush sa akin, sige, puntahan mo yan, sige, puntahan mo yan. Ganun. Parang naiyak ka, par. Alright guys, ito ang setup natin ngayon dito sa Goat Cliff. So may mga kasama tayo dito ang campers din. Wow, ang ganda ng setup nila. Hello sir. Taga saan kayo sir? Muntinlupa. Kayo? Bulacan sa Ako po, Tarlac. Yan ang bagong kapitbahay natin. Lupit. Ito RTT, mamot no? Grabe. Langit na. Time check natin, anong oras na? Magpo 5 na. Ang temperature natin ngayon ay 16 degrees Celsius. So meron tayong bisita dito guys. Pumasyal si Sir Hector. Siya yung may-ari ng Mount Olis. Dito na naman ako. Ayan, nandito na naman Sir Hector. Oh. Kayo magsawa sa pagmumukha ko. Ano sir, pinasyalan nyo lang kami dito? Opo. Oh, rakista ng Benguet. Lights! Camera! Action! So ayun, Sir Hector, meron lang akong gustong itanong, clarify. Kasi minsan, or madalas hindi lang sa AJ Travel Adventure, siguro na-experience din ni Par J4. Sa mga comment section kasi, once nag-upload kami, may mga comment na natatanggap na, oh, basta taga Cordillera, Igorot yan. Pero meron namang magko-comment, sasabihin nila, wag mo kaming tawagin na Igorot kasi Ifugao kami. So, yun kasi ma'am, sa pagkakaalam ko kasi, siguro, yung mga nag-comment na yun is from the province of Ifugao. So, siguro baka kinary out nila yung gusto nilang tawagin silang Ifugao based sa province nila. So, yung isa pa kasi na pagkakaintindi ko dyan, yung term na Ifugao is kankana ay term para sa salitang tao. Ifugao kami, parang ganun. Ethnicity as a whole natin, hindi naman sila lang is Igorot. Yun. Pangrespeto na rin lang siguro. Ganun na lang. Ganun yung parang sinabi na Ifugao kami. Pwede rin kami tawagin Ibinget. Ganun.
kung sumatotal talaga pangkalahatan, igurot ang tawag sa amin dito noon pa. Happy birthday kay Sir Hector ng Mount Olis. Number one. Uy, Umaga na! Ayan, uwi na si Sir Hector! ang lamig na, grabe. Okay guys, time check natin, 7:30. Umuwi na si Sir Hector. Grabe yung lamig! Alright guys, tapos naman yung magkwentuhan ni J4 dito at ng ating mga may bahay. Nangangatog na yung duwag ko. Time to sleep na, 10 PM ng gabi, 9:57. So kita-kits na lang bukas, ipagpapatuloy natin ang pangungulit para malaman ang kanyang buhay-buhay. So, good night! Tok ba ako? Ling, naalala ko si Kuya kahapon. Kuya? Yung nagbabike. Kuya Gringo? Kanina pa ako na ano yun. Hindi lang ako bumabangon. Si Kuya Gringo yung nagbabike na PWD? Malakas yung naging tama niya sa akin. Yung dating ng pagkakakita ko sa kanya. Bakit? Di ba, sunod-sunod yung mga naging problema natin ngayon. Tapos nung nakita ko siya, parang mas lumakas pa yung loob ko. Kasi, nakita ko sa bilang, parang sabi ko, parang inspirasyon na si Kuya Gringo, kaya niyang sumikat, paakyat. Oo nga, no. Kahit sa matatarik pa siya nagbabike. Oo. Yung parang nakakaya niya. Kahit na nag-iisa lang yung paa niya, pangsikad, paakyat. Kasi parang yung, di ba paakyat siya gano'n? Para kasi naisip ko lang na yung paakyat ng Baguio na yun, yun yung nagsisimbolo ng mga problema. Yung paakyat, mahirap. Di ba, mahirap para ka sa kanya kasi nag-iisa lang yung pinangsisikad niya. Tapos ang lakas ng tama ka sa akin kasi lately, di ba, ang dami nating mga naging problema. Parang mas lalo pang lumakas ang loob ko na Lumaban. oo, ang lakas ng dating na parang talagang sinadyang makita natin siya para sabihin sa atin o sa akin personally na kaya mong sumikad. Although nagpapasalamat ako kasi sa sitwasyon natin ngayon, siyempre hindi naman iisa lang yung paa ko kasi dalawa yung paa ko. Ngayon sumisimbolo na kasama kita, dalawa tayo na sa lahat ng hamon ng buhay, kahit na mahirap, kailangan nating sumikad papunta doon sa paakyat, sa goal mo na yun. Ayun, kaya malaki yung impact. Ayun, malaki yung impact ni Kuya Gringo sa akin na naging inspirasyon ko siya na maging buuan loob, maging tanggapin yung mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin na, ito, anak, ito bibigay ko sa iyo na nagsubok, paano mo ba to sisikaran, paano mo ba to harapin yung hamon ng buhay na to. Okay, good morning guys. Another day, another view, another scenery ang makikita natin dito sa Goat Cliff Adventure and Camping.
Ito yung guys yung view pag nandito ka na sa tuktok. Yan. Yan. Ah, ganda talaga dito par oh. Grabe ganda. So, sir, ano pangalan nila, sir? Si Ernest, since pandemic yata, nahilig din kami manood ng ano kasi hindi makatravel. Isa sa mga napanood namin is yung sa Tabeo. Christ Ivan Tababa. Nakilala ko siya through kay misis ko kasi nanonood siya lagi sa kanya kasi tapos inintroduce rin niya siya sa akin kaya nanonood kami sabay na. Yung mga napupuntahan niya, pinupuntahan din namin. Pinupuntahan nyo naman. Oo. Talavera, Nueva Ecija! Sa motovlog niya, syempre. Sa YouTube. At Facebook. Kasi mahilig din akong yung nagbibideo-video, yung ano, para nood din ako ng mga vlogs. Yung naano kasi J4, nagra-ride din kami kasi magkakasama kami. Tapos nakita ko yung ano mo dito, yung makyat kayo nakamotor ng jowa mo ba yun? Ako po si Chinky Perez, Tababa mula sa Ordaneta City, Pangasinan. Ganito po kasi yan. Nag-pop up siya doon sa YouTube. Mahilig kasi ako manood ng mga nagbablog, ng mga motovlogger, yung mga campers. So naghahanap ng mga bagong pupuntahan. Ang lumabas doon yung Crying Mountain. Kasi yun yung madaming views talaga eh. So, paano naman kayo, sir, na-inspired sa mga video ni J4? Travel din kasi medyo limited pa nung time na yon. Even ngayon kasi may trabaho pero parang kasama mo na rin siya Pag mag-travel ka, punta ka sa lugar, syempre alam mo na yung gagawin mo doon. Salamat sa kanya. Tapos syempre ang cool lang niya, ang simpleng tao. Unang-una, kasiyahan, saka inspirasyon. Yung natutuklasan namin yung mga lugar na hindi naman Napupuntahan. nakikita ng mga karaniwan na yung mga malalayong lugar ba? Kaya hindi lang basta vlog. Andun din yung Mga history, history, trivia. yun. Talagang nakikita mo, kahit wala ka dun sa lugar na yon, Mapipil mo yung... feel mo na nandun ka, kasama ka niya. Kasama ka. Baka may iniisip pa si sir sabihin eh. Nalaman natin na kung sino yung pumatay kay Dr. Rosero sa tatang niya. Yan ang history niya. Lahat. After nun, hindi ko pa siya pinalo actually, hindi ba ako subscribe. Lumabas yung Maples River. Taga Pangasinan kami. Parang nahiya naman ako na taga Pangasinan, hindi ba kami nakarating. From there on, nag-subscribe ako. And then, binudol ko po yung asawa ko, mga staff, yung mga kasamahan. Maraming mga motovlogger, campers, or vlogger, content creator. Pero pasensya na po, yung iba kasi, syempre hindi swak sa panlasa. Kaya hinahanap tayo eh. Yung kay J4 at yung sa inyo po, mahaba yung content. Kung gusto mo talaga ng kompleto, gusto mo ng detalyado at may impormasyon, talagang ako magsasabi po are highly recommended na i-follow natin. At the same time po, ang mostly lumalabas sa mga Google or sa mga sites is yung mga overrated. Ang ganda pala ng Pilipinas. Yun yung nakita natin kay J4. Kaya gusto ko sabihin po na i-follow natin kasi marami kang mapupunta sa Pilipinas na swak sa budget. And then, gusto ko rin pasalamatan ng grupo ng J4 bilang pagpopromote sa Pilipinas. Last question, sir. Ano yung message nyo naman para kay J4? Syempre yung kalusugan, more power tsaka more places na mapuntahan para kami rin susunod. Si sir ay taga Baguio, so alam naman natin sa Cordillera ay sikat din ang mga kape. So meron kape si sir na ipapakita sa atin. Ito po, Brewers Highland Coffee. Available siya online. May QR code lang po tayo, scan nyo lang. Na-meet nyo na personally si J4. Ano po yung message nyo para sa kanya? Idol J4, pagpatuloy mo lang yung magandang ginagawa. Sana ay marami ka pang ma-inspire na mga katulad namin. Yeah. Maraming salamat, sir, Idol. Sana mas lalo lumawak pang yung YouTube, Facebook channel, lahat. Lalong bongga. Ganun. At lagi pong mag-iingat sa rides. Yun lang po. Yun po. Ride safe. Yung Gcash. Okay na po. Salamat po. Thank you Okay, po. thank you. 2 oras yata yung ano mo yun. Pinanood ko na sa YouTube. Maganda kasi yung pagkakakuha ng mga nature. Basta, maganda. Gusto ko yung term ni ma'am kanina na binudol niya yung mga kasamahan niya. Oo. Kaya budulin ko po kayong lahat. Tuloy-tuloy lang. Siyempre, pag nakikilala ka, may positive and negative. Minsan, may mga basher yan eh. Hindi lahat pare-pareho na parang sabihin nila, ginagawa mo lang yan para kumita ka. Tuloy lang ang pagiging humble. So, God bless sa inyo at laging safe ride sa inyong grupo at sa lahat po ng mga motovloggers dyan. Basta, tuloy-tuloy lang, Idol. Let's go! Let's go! So guys, ang sarap maglibot, ang sarap mag-travel, kaya samahan nyo kami. Tara! Let's go!